Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Araw po ng Tuesday at atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. Nasa chapter 15 pa rin po tayo. Ang ating tatalakayin ay verses 22 hanggang 35. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na Strengthened by Grace and Truth. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan ngayong umaga. Acts 15:22 to 35. Then the apostles and elders with the whole church decided to choose some of their own men and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas, called Barsabas, and Silas, men who were leaders among the believers. With them, they sent the following letter: The apostles and elders, your brothers, to the Gentile believers in Antioch, Syria, and Cilicia, greetings. We have heard that some went out from us without our authorization and disturbed you, troubling your minds by what they said. So we all agreed to choose some men and send them to you with our dear friends Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Therefore, we are sending Judas and Silas to confirm by word of mouth what we are writing. It seemed good to the Holy Spirit and to us not to burden you with anything beyond the following requirements. You are to abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. You will do well to avoid these things. Farewell. So the men were sent off and went down to Antioch, where they gathered the church together and delivered the letter. The people read it and were glad for its encouraging message. Judas and Silas, who themselves were prophets, said much to encourage and strengthen the believers. After spending some time there, they sent off by the believers with the blessing of peace to return to those who had sent them. But Paul and Barnabas remained in Antioch, where they and many others taught and preached the word of God. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang theme ng ating pag-aaral ngayon ay Unity or true unity in the church is grounded in the gospel of grace and guided by the word of truth. Tandaan niyo po, ang temang pag-aaralan natin ngayon, true unity in the church is grounded in the gospel of grace and guided by the word of truth. Yung unang-unang suliranin na dinanas ng unang simbahan sa Jerusalem o sa iglesia nung una itong naitatag ay naresolbahan ng Jerusalem Council. Ang mga apostol kasama ang mga leaders ng unang iglesia ay idinalangin sa Diyos papaano nila reresolbahan ang problemang nilikha ng ilang mga mananampalataya na nais ipatupad ang hindi naman itinadhana ng banal na kasulatan. For instance, if we are going to go back to what we studied yesterday, may mga Hudyo na na-convert sa Christianism. Through the apostles, may mga Hudyo na from the Pharisees. Naalala niyo po ba mga kapatid, no, ang Panginoong Jesucristo nangangaral ang mga kontrabida sa ating Panginoon ay yung mga Pharisees, yung mga priest, mga Hudyo na nasa Judaistic religion. Pero hindi lahat ng Pariseyo ay naging kaaway ng Panginoon. Merong pagkatapos na siya'y nabuhay sa mga patay ay nanampalataya. Mga priest o Pharisees na na-convert sa pagiging
mga mananampalatayang Kristiyano. Unfortunately, dahil sila'y aral sa Judaistic religion, sila'y naniniwala na yung mga inimplement kay Moses at turo ni Moses para sa mga Israelita, para sa mga Hudyo, ay kailangan ding i-implement sa mga Gentiles. Na kung tutusin, ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa mga ceremonial law, na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo tinupad na ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa ceremonial laws and traditions. Si Jesus nga ang katuparan ng mga bagay na yon. Kaya we no longer or they no longer burn animals because si Jesus nga yung katuparan nun na ultimately siya yung handog na susunugin or papatayin bilang kanyang dugo ay handog sa kasalanan. Kaya yung mga Hudyo na naging mananampalataya, they no longer do that. Hindi na sila nagsusunog ng hayop o ng anumang mga bagay bilang handog para sa kasalanan. Subalit itong mga priest na ito, dahil nga sila ay aral sa mga sulat at turo ni Moses in the Old Testament, gusto nilang i-impose sa mga Gentiles na hindi naman Hudyo yung kanilang pagiging Hudyo. At ang sabi nila sa mga Gentile convert, unless ma-circumcise kayo, hindi kayo magmamana ng kaligtasan. At naging kontrobersya ito. It became a great controversy kasi wala namang kinalaman ang circumcision, which is ito ay para sa mga Hudyo sa kaligtasan ng mga Gentiles. Kaya kung ang mga Pilipino man ay nagpapacircumcise, wala pong kinalaman yun sa religion. Walang kinalaman yun sa pagiging Hudyo. Ewan ko bakit nasanay tayo, naturuan tayo na dapat nagpapacircumcise. Dito po sa North America, marami po dito hindi naman circumcise eh. Hindi sila nagpapatuli. Pero ang mga Pilipino talagang status symbol yata yun. Na kapag lalaki ka, kailangan circumcise ka. Pinagtatawanan natin yung mga uncircumcised. Pero in essence, ay wala naman yung kinalaman sa pagiging tao, sa pagiging lalaki, kung makakabuntis ka o hindi, wala akong kinalaman yon. Pero para sa mga Hudyo, this is one symbolical thing na dapat gawin. Na ito yung identity nila bilang mga Hudyo. Kaya nga sa New Testament, yung circumcision, sumisimbolize na yon ng baptism. Ito na yung bagong identity, na hindi ka na-identify as Hudyo, kundi identify ka na to be with Christ. Kaya na magpapabautismo. Kaya yung bautismo na yon, ngayon, binabautismoan din natin ang mga bata, katulad din ng circumcision sa mga Jews, na bata pa lang doon, sinicircumcise nila. Wala namang kinalaman yung mga bata sa mga bagay na yon. Pero yung family, yung tinatawag na community of believers, na sila ay kabilang sa pamilyang Hudyo, nagpapacircumcise sila, sinicircumcise sila ang mga bata. In the same manner, ganun din naman tayo. Kaya tayo mga nasa Presbyterian or nasa evangelical mainline denomination, sinicircumcise natin, binabaptize natin yung mga sanggol. Yun yung tinatawag na paido baptism. Kasi bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang ating mga anak ay kabilang din sa tinatawag na community of believers. Ayan. So ngayon, kung hindi naman sila, pagdating ng araw, ay hindi sila magpapahayag ng kanilang pananampalataya at hindi nila makikilala ang Panginoong Jesucristo, walang mawawala sa kanila. Subalit, pagdating ng araw at naipaliwanag ng mga magulang na nung araw itinalagan na namin kayo sa pamamagitan ng bautismo sa Panginoon, at ito'y kinilala nila, hindi na sila kailangang bautismuhan pa uli. Kasi isa lang ang bautismo at yon ay tinanggap na ng mga believers, no, sa pamamagitan ng kanilang mga magulang. But anyway, that's another subject. Pero ang punto ko rito, yung imposition ng mga Kristiyanong mga Pharisees, yung pag-i-implement sa mga Gentiles na sila'y i-circumcise. Ang pumalag dito ay yung mga Gentiles kasama si Paul at si Barnabas. Kasi nakita ni Paul at ni Barnabas na yung mga Gentiles tumanggap din ng Holy Spirit. Na yung mga Gentiles ay totoong na-convert.
at pinagpakitaan ng pag-ibig at habag ng Diyos. Bakit natin sila kailangan gawing Hudyo, gayong sila'y hindi naman mga originally Hudyo? Para lang magmana ng buhay na walang hanggan. So ito po yung kontrobersya. So, but the decision of the Jerusalem Council, sa paliwanag ni Peter, sa paliwanag ni Santiago, no, yung mga alagad ay nagkaisa, yung mga apostol nagkaisa, at ang kanilang desisyon malinaw. Salvation is by grace through faith alone. Wala nang kahalong mga gawa. Hindi na kailangang ipatuli, hindi na kailangan ng ganito at kung ano-ano pang mga ritual. Yun po ang desisyon nila at ito yung tinalakay natin kahapon. Kung gusto niyo pong malaman ang tungkol sa mga bagay na ito, balikan niyo yung ating pag-aaral kahapon. Now, we are going to continue the narrative. Ito ngayon yung importanteng follow-up. Nagdesisyon ang Jerusalem Council. Ang question, papaano nila ipararating doon sa mga kapatirang Gentiles yung kanilang napagkasunduan? Paano nila ipapaabot doon sa mga kapatid na hintil na the Jerusalem Council, yung mga leaders ninyo dito sa Jerusalem, eto ang naging pasya. So this passage shows the church maturity in handling conflict, maintaining unity, and strengthening believers through truth and encouragement. Pag-aralan natin isa-isang mga talata, dito natin makikita paano nila hinandle ang gusot na ito at paano nila ipinaabot sa mga kapatirang hentil sa Antioch ang kanilang desisyon. Let us go to verse 22 of chapter 15. Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. So they sent Judas called Barsabas and Silas, leading men among the brothers. So ayan po mga kapatid, ang unang talata. After the church council's decision na ang salvation ay by grace lang, hindi sa pamamagitan ng anumang gawa o anumang mga bagay na ginawa outside of faith, kailangan nilang ipaabot yun sa mga Gentiles. Kaya nagdesisyon sila, sulatan natin sila. Pero yung sulat, sino magdadala? Kaya they decided na ipadala itong si Judas at saka itong si Silas. Ano po? Yun po ang binanggit dyan. So they chose Silas and Judas, who also called Barsabas, mga leading men among the brothers, para dalhin ang sulat sa mga kapatiran. So, lesson, the church leadership seeks unity and not dominance. Yung mga leader ng relihiyon o yung mga leader ng Jerusalem Council, hindi nila sinabi sa mga hentil, hoy, kayong mga hentil kayo, kung ayaw nyo sumunod, lumayas kayo. Kung ayaw nyo sumunod at magpa-circumcise, hindi namin kayo tatanggapin. They can do that. Pero hindi sila umaktong ganon dahil nakita naman ng mga alagad ng mga apostol ng Panginoon na hindi naman talaga kailangan ang circumcision o anumang mga gawa na idadagdag sa biyayang kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya lumiham sila at ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang mga leading men. Hindi yan mga character actor o kontrabida, hindi yan mga second lead, kundi ang sabi ng Bible, mga bida yan. Si Judas and Silas were leading men, respected and spirit-filled. So, pagdating doon sa pag-aayos ng problema, pakinggan niyo po ako mga kapatid. Sa pagsasaayos ng problema, sa paglutas ng suliranin, siguraduhin ninyo na yung mga maglulutas ng problema credible. Minsan, kaya yung simbahan, lalo nang gumugulo, yung mga ginagawa niyong tagapag-ayos, magulo. Yung ginagawa ninyong tagapamagitan ay hindi naman credible. May bias at may kinakampihan. Kaya dito po, yun ang unang lesson na dapat nating makita.
Yung church leadership, ang goal nila, unity, hindi dominance. Kaya kung aayusin nila ang problema, ang ipapadala nilang tao, yung marunong mag-ayos. Amen po ba mga kapatid? Yung hindi magiging bias. Yung pakikinggan ng both parties. Yung ang layunin ay sa ikatutuwid at sa ikatatama. Kaya ang ipinadala nila rito, aside dun sa letter na bit-bit nila, ay mga mabubuting tao. Ang sabi ng Bible, they sent Judas called Barsabas and Silas, leading men among the brothers. Di nga nila pinadala si Pedro kasi may pagkabayas din niya si Pedro Hindi nila pinadala si Tomas kasi si Tomas mapag-alinlangan. So hindi nila pinadala yung Sons of Thunders. No? Sino ang pinadala nila? Mga tao na sabi ay mga mapagpayapa, filled by the Spirit. No, hindi ko pa sinasabi yung ibang mga alagad hindi filled by the Spirit. Pero nakita ng mga apostol na ang dalawang lalaking ito ay magagamit sa pagsasaayos ng problema. Amen? Let's go to verse 23. Verse 23, sinugo yung dalawa with the following letter. So, binasa dito ni Lucas kung ano laman ng letter. By the way, ang writer po ng Acts si Lucas So, ang sabi, the brothers, both the apostles and the elders, to the brothers who are the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia, greetings. So, nagpakilala sila. Mga apostol, mga elders ng simbahan sa Jerusalem at ipinadala ang sulat sa mga kapatid ng mga hentil sa Antioquia, sa Syria, sa Cilicia. At binigyan nila ng isang pagbati. So, ang ganda, no? Di ba? Ganyan ang formal na pagsulat. No? The tone of the letter is brotherly and warm to the brothers. Sino yun? Both the apostles and the elders. Mga pastor sa Jerusalem at mga apostol. Para kanino? To the brothers who are the Gentiles. The Gentiles here are treated not as outsiders. They are considered to be brothers of the same kind. Brothers kami at brothers kayo. Ganon ang introduction ng letter. Kaya nga, if we're going to look at the biblical insight, in Christ, there is no distinction between Jew and Gentile, between slave or free. Yan ang binabanggit ng Galatians 3:28. Kay Kristo, tayo ay magkakapatid. Kaya nga sa iglesia, mas masarap yung tawagang kapatid. Kapatid na Glenn, kapatid na Manix, or Kuya Manix or Kuya Glenn sa ating mga Tagalog bilang paggamit ng paggalang na pangalan sa mga kapatid. No? Hindi po ba? Kaya sa English naman, sister, brother, or brethren, signifying both women and men. So makikita po natin ganun nila sinimula ng liham. The gospel creates a family of grace, not hierarchy of cultures. Hindi palibasa mga apostol sila, hindi palibasa mga elders sila sa Jerusalem, magi-impose na sila ng paggalang at pagkilala. Hindi. Nang sila'y lumiham, yes, nagpakilala silang apostol, nagpakilala silang elders, pero bago ang lahat, sinabi nilang sila'y mga kapatid. Amen? So napakaganda po ng liham na daladala ni Judas at ni Silas. Tingnan natin ang verse 24. Since we have heard, ito yung laman pa ng liham, no? That some persons have gone out from us and troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instructions. Ayan, nagpaliwanag na sila dito. Ang sabi ng liham, nakarating sa amin. Narinig namin. No? So the church acknowledged the harm caused by false teachers who claimed authority
they didn't have. Ang sabi ng mga alagad sa liham, narinig namin na may mga taong pumunta dyan sa inyo na nagsasabing galing sa amin. At sinasabing kailangan kayong tuliin dahil kung hindi kayo tutuliin, hindi kayo maliligtas. Ang sabi ng mga ng liham na daladala ni Judas at ni Silas, hindi sila galing sa amin. We don't give them or gave them instructions. So opinion lang yun ng mga taong nagpunta doon. Mga dunong-dunungang mga Hudyo na hindi naman talaga iyon ang pinagkasunduan, hindi naman talaga iyon ang pinagtibay, hindi naman talaga iyon ang katuruan. At ang layunin ng mga ito ay talaga manggulo. So inadmit ito, the church leaders acknowledge the harm. Anong application nito mga kapatid? Kailangan ang simbahan maging mapagbantay against false doctrine that adds requirements to salvation. Kaya maging sa panahon natin ngayon, sino mang nagdadagdag, nag-i-impose ng mga kung ano-ano na kailangan gawin pagdagdag sa kaligtasan para maligtas, binabantayan dapat yan. Kasi sa panahon natin ngayon, napakadaming ganyang relihiyon Kailangan mong bautismohan para ka maligtas. Pag hindi ka nabautismohan, di ka ligtas. Kailangan sumapi ka sa kanilang relihiyon. Relihiyon lang nila ang ligtas. Pag hindi ka kasama sa kanila, hindi ka na maliligtas. Ganyan ang turo ng Islam. Ganyan ang turo ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo. Sila lang ang ligtas. Yung mga simbahan nila, kaya nila pinapalaki ng gusto kasi pagdating ni Cristo, lilipad yung simbahan nila Kukunin ni Cristo kasama yung building. Yan ang mga teaching niya. Kahit magtanong kayo sa kanila, sila lang ang ligtas. Kay Kibuloy, siya lang ang tagapagligtas. Siya lang yung anak ng Diyos sa panahon ngayon. At napakarami pa. Seventh-day Adventist, yung Jehovah's Witness. Ganyan ang mga teaching. Makikita niyo po na kailangan magbantay ang simbahan sa panahon natin ngayon against false doctrines that adds requirements to salvation. So this affirms that salvation by grace must not be corrupted by any form of legalism. Amen? Minsan talaga yung swing ng pendulum laging masama at mabuti. Minsan talaga kapag humantong ka na doon sa sobrang extreme, darating ka sa pagiging legalistic. Ngayon pati kanta, napakalaking issue Sa Pilipinas, ang pinag-uusapan ngayon yung Dorian Principle. Among pastors, na dapat ba binabayaran yung mga speaker? Kapag may mga seminar ba, dapat ba may bayad? Dapat libre. Pag may mga libro ba, dapat pinababayaran? Iba naman, dapat yung pang pagtalunan. Kamatis nga binibili yung panlibrong isinulat ng isang tao. So anyways, hindi ako against Dorian Principle na dapat libre pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang punto ko rito, pinaghirapan nyo ng pastor in any kind of professions. Ano ba naman kung tumanggap siya, hindi man ang bayad ng konting love gift tungkol doon? Pero ngayon, ito ang pinag-aawayan ng mga Reformed churches. Reformed churches in the Philippines. The Dorian Principle. Kung may bayad ba dapat ang isang libro, ang isang seminar o wala? Napakaraming trabaho, napakaraming gawain, napakaraming dapat pangaralan ng salita ng Diyos kung ano-ano ang pinagigagawa ng mga pastor. Well, anyways, you can say anything about that, but my point is concentrate on what is essential. Ngayon, kanta lang no? Pag hindi kumanta ng kanta nila, kaaway ka na. Pag hindi kumanta ng kanta nila, hindi ka na reform. Reforman ka lang. Sa bagay, kami naman mga kapatid, sa Tinig ng Pag-asa, sinasabi ko, ang Winnipeg Unida, ang Unida Christian Church of Canada, ay hindi reform sa kanyang polity.
Yes, pagdating sa soteriology, sa aming doctrine of salvation, and most of our doctrinal stand, nakakiling kami sa reform, pero sa pamamahala, hindi kami reform. Sino ba may sabi sa inyo reform kami? Kaya wag nyo kaming akusasyon, bigyan ng akusasyon na nagre-reform-reforman. Dahil in the first place, hindi kami reform sa polity. Our system of government are not continental, are not reform. Presbyterian, yes, partly, but not as a whole. May roots kami ng Presbyterian, pero hindi kami purong Presbyteriano. Pinapaliwanag ko lang. Kaya yung mga nag-i-impose na ang dapat kantahin nyo lang Psalter, nagdadagdag kayo ng pabigat. Na dapat ganito lang ang seminar, dapat ganito lang, ganito bihis, ganito buhok, ganito kakainin. Nagpapabigat kayo ng pasan ng mga kapatiran. Walang kinalaman yan sa kaligtasan. Salvation by grace must not be corrupted by any form of legalism. Kaya ang biblical truth, any teaching that mixes grace with human merit is a false gospel. Galatians 1:6-9. Let's go to verse 25. It has seemed good to us, having come to one accord, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul. So the church leaders emphasize unity, one accord. And the Jerusalem Council commend Paul and Barnabas as beloved. Na walang maling turo si Paul, walang maling turo si Barnabas. Na hindi kinokontra ng mga apostol sa Jerusalem si Paul at si Barnabas nang nagturo sila na salvation is by grace alone, through Christ alone, by faith alone. Na hindi kailangan na ang mga hentil ay i-circumcise para sila ay maligtas. Napakagaling, in-acknowledge ng Jerusalem Council, ng Jerusalem Church, ng mga apostol, ang pangunguna ni Pablo at ni Barnabas. Can you imagine kung ang ginawa nitong council ng mga apostol, sa halip na i-back up ang turo ni Paul at ni Barnabas, ay kinontra at sinabing, mali nga si Pablo, mali nga si Barnabas. Dapat kayong ma-circumcise. Ano mangyayari sa mga kapatirang hentil? Di sasama sila kay Pablo at kay Barnabas, mahahati ang simbahan. Hindi ganon ang layunin ng church council. Hindi sila nagpalibot-liham. At ang laman ng sulat ay sabihin sa mga kapatiran, mula ngayon, wag na kayong makikinig sa turo ni Pablo. Wag na kayong makikinig sa turo ni Barnabas. Wag nyo nang pakinggan yan si Bishop Ruel. Malilito lang kayo. Sounds familiar? Hindi yun ginawa ng Jerusalem Church. In fact, ang sabi ng Jerusalem Church, tama ang itinuturo ni Paul and Barnabas. We are one accord. And they gave commendation to Paul and Barnabas as beloved. Ano pinakikita nito? This shows reconciliation and support for the missionaries who had been criticized. Na-criticize po dyan si Paul at saka si Barnabas. Nino? Nung mga nagpuntahan doon na nagsabi na kulang yung turo ng dalawa, na mali yung turo ng dalawa, hindi pa kayo ligtas, hindi sapat yung biyaya, kailangan kayong ma-circumcise para kayo'y maligtas. Di parang pinagsasampal nila si Paul at saka si Barnabas. But the church leaders, the council in Jerusalem, commend Paul and Barnabas by saying, we are one accord. So ano lesson? The church must stand behind faithful servants of the gospel and should defend them
when the truth they preach is attacked. Alam niyo po ngayon mga kapatid, napakaraming mga leader ang lideran. Mga leader na walang backbone. They know the truth, but they don't have the backbone to stand for the truth. Dami ngayon compromiser kasi ayaw nang ma-criticize. Ayaw na mawala ng boto. Ayaw na wag maging popular. So they work on for their title, they work on for their names and for their positions. Kaya instead of standing for the truth, aayo na lang, makikiayo na lang kung ano ang sa tingin nila'y magiging kapakinabangan nila. But the church stood behind faithful servants, and they stood for the gospel. Amen? Now, verse 26. Men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. So here, Paul and Barnabas were commended for their sacrificial service. Yung liham na ipinadala kay Barnabas o kay Judas and kay Silas ay naglalaman ng pagkilala kay Paul at kay Barnabas. Take note mga kapatid, first missionary journey pa lang ito. Unang missionary journey ito. And take note, hindi nga Jerusalem ang nagsugo kay Paul at kay Barnabas para sa pagmimisyon. Yes, half truth yun. Basically, ang nagpadala kay Barnabas sa Antioch, Jerusalem. Kasi nakita nila paano mag-encourage si Barnabas. Kilala nila si Barnabas bilang man of encouragement. So isinugo nila si Barnabas sa Antioch, sa mga Gentile brothers doon. Pero yung Antioch Church, huwag niyong kalimutan, ito naman ang nagsugo kay Barnabas kasama si Paul at si John Mark para gumawa ng misyon. Si Barnabas, nakita niya yung potential ni Apostol Pablo during that time, hinanap niya si Pablo at ito ang isinama niya sa missionary journey. But in essence, wala namang support ang Jerusalem Church. Maybe support in prayers, that is so special. Pero when it comes to monetary or financial help, wala. Dahil yan si Pablo, habang nagmimisyon, gumagawa yan ng tent. Nagtatrabaho yan while doing the mission. Kaya they go on their own. In fact, pagdating nga nila sa mga lugar, sa ibang mga Gentile people, iniwanan na sila ni John Mark. Kasi si John Mark bumalik na ng Jerusalem. Natakot. Pero si Paul at si Bernabe, nagpatuloy sila sa misyon. Pinagbabato sila. Bago matapos yung missionary journey, nakita natin yan sa Acts chapter 14. Iniwanan nga si Pablo, almost half dead. Makikita natin at natutuwa tayo na nakita ito ng Jerusalem Council. They commended Paul and Barnabas for their sacrificial service. Kaya mga kapatid, sana makita nyo rin yung pagsasakripisyo ng mga pastor. Makita nyo yung pagsasakripisyo ng mga misyonero. Hindi palibasa, hayay-hay na buhay mo. Okay ka na sa destino mo. Masarap na buhay mo bilang leader. Makakalimutan mo na yung mga naglilingkod sa forefront. Mga maliliit na mga misyonero. Na kung tutuusin, higit na nagsasakripisyo. At yun naman mga misyonero, gawin nyo naman yung trabaho nyo. Katulad ni Pablo at ni Barnabas, baka naman katulad kayo ni John Mark, puro ginhawa lang at sarap ang gusto. Na nung nakita na hirap, umatras na't nagtatakbo. Hello? Binabalanse lang natin.
So their ministry was marked by suffering for Christ's name. Nabasa natin yan sa chapter 14, napag-aralan na po natin yan. Kaya bilang application, the true mark of ministry is not comfort, but faithful endurance for Christ. Sasabihin ko sa inyo, hindi madali ang misyonero. Hindi madali ang gawain ng Panginoon. Ngayon, marami pumapasok sa ministry dahil sa pakinabang eh. Bukod sa palakpak, bukod sa papuri, bukod sa mga financial at material na blessing, they go to the ministry because of selfish ambition. Pero tandaan po ninyo, ang marka ng tunay na ministeryo, hindi comfort, kundi katapatan at endurance for Christ. That is the real mark of true ministry. Kaya, biblical reflection, the perseverance of the saint or saints is grounded in God's preserving grace. Those who truly belong to Christ endure for the glory of God alone. Kaya nga, nakakabilib. Yung sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kakulangan ng financial na support, nagpapatuloy na hindi tinitingnan ang material na pakinabang. Hindi nakikipag-agawan ng magandang destino. Hindi nakikipag-agawan ng distrito. Hindi lahat na lang ng klase ng ministry tinanggap dahil may kaukulang sweldo. Nakakalungkot, may kilala ako dati, bishop na, may sweldo. Generalis na, may sweldo. District superintendent na, may sweldo. Kumuha pa ng destinong lokal dahil sa sweldo, nagtuturo pa sa kolehiyo, may sweldo. Ano tawag doon? Di mukhang sweldo. Meron po akong kilalang ganun eh. Inako niya ang lahat, hindi dahil sa pagsasakripisyo. Inako ang lahat ng trabaho dahil sa kaukulang sweldo. Di ba? Yun ang sinasabi ng Biblia ng mga naglilingkod dahil sa kanilang tiyan. Mga Christian. Let's go to verse 27. Acts 15:27, we have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth. So, pinadala si Judas and Silas to testify na yung pinag-usapan sa Jerusalem Council na laman ng sulat na kanilang dala ay totoo. So here the letter or the word was accompanied by personal testimony, a verbal confirmation to avoid misunderstanding. Yung sulat na dala ni Judas at saka ni Silas, walang emotions. Hindi maipahayag yung damdamin. Bagamat puno ng pag-ibig, mas marere-enforce ang letter kung tatayuan ito ng testimonya ng mga tagapaghatid. The early church valued both written and oral teaching. Di ko po alam kung may kartero na nung araw, pero si Judas, si Silas, hindi lang sila umaktong kartero. Sila po ay representative ng Jerusalem Council. And this reflects how God gives His truth in both the scripture, the written word, and the preaching, the spoken word. Listen to me. May Bible. The written word of God. Tama? Enough ba yun? Yes. Basahin mo, enough. Sapat para maunawaan ang mga laman nito kung binigyan ka ng pagkaunawa. Kung ganun, bakit pa kailangan ng preaching of the word? Katulad ng ginawa ng Jerusalem Council, pwede naman nilang ipadala na lang yung letter. Pero hindi. Kailangan yung magdadala ang magpapaliwanag pa ng laman ng liham na ito. Ganito ang paniniwala natin sa iglesia.
The church, we need to value the Word of God, the written Word, but we need to value the spoken Word. We need to preach the Word. Kaya ang inyong lingkod at ang mga tapat na lingkod ng Diyos, hindi tumitigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bagamat enough, nabasa ninyo. Pero habang ipinapaliwanag natin ang spoken word na ito on its truest context, lalo nating naiintindihan ang ibig sabihin nito. Amen, mga kapatid? Kaya nga in application, sound doctrine must be both taught clearly and live out consistently. Yan ang dapat mangyari. Now, let's go to verse 28. Acts 15:28, for it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements. Ang laman ng sulat, kaya nakita naming makabubuti sa Santong Espiritu at sa atin, na huwag kayong bigyan ng mga magpapabigat sa inyo, higit sa inaasahan. Now, the phrase, sabi dyan, here we see the divine and human cooperation in church decision-making. The phrase, it seemed good to the Holy Spirit and to us, shows that their decisions, yung pasya ng Jerusalem Council, does not only came from the minds of the apostle. It was spirit-led and scripture-aligned. Kaya nga ang biblical truth nito, the Holy Spirit never leads contrary to the word He inspired. And then yung huli, no greater burden reminds us that Christ's yoke is easy and His burden is light. Matthew 11:30. Nagpapaalala na ang biyaya ng Diyos hindi nakapagdadagdag ng bigat. At kung meron mang requirements ang biyaya, mga kapatid, hindi ito mabigat. Katulad ng iniaalok ng Panginoon, yes, sabi niya, my yoke is easy and the burden that I will give you is light. The comparison of the world's yoke and burdens is different from the burdens and the yoke that Jesus is offering the believers. Amen? Now, verse 29. Ito ngayon yung requirements na hinihingi lang sa mga alagad na Gentiles, sa mga kapatirang Hentil. Ito lang ang hinihingi, that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from this, you will do well. Farewell. So, the apostles and the Jerusalem Council give 4 guidelines. Guidelines hindi para sila maligtas, pero guidelines for fellowship and holiness. Para to sa sanctification. Para ang mga Gentiles makapamuhay ng may kabanalan. That is the intention. Kaya hindi ito pabigat na kung hindi nila magagawa, hindi na sila ligtas. Walang kinalaman ng salvation dito. Ang ipe-preserve ng mga guidelines na ito ay fellowship and holiness of the believers. Ano-ano ito? 1, avoid idolatry. Abstain yourself from what has been sacrificed to idols. Kasi alam ng mga Jerusalem Council, alam ng mga apostol na ang mga Gentiles ay pagan. Mananamba ng mga Diyos-Diyosan. At makikita ang palatandaan na they are now a believer of Christ if they will abstain from
worshiping idols. They need to avoid that. Payo yun. Unti-unti, hindi madali yun sa kanila. Naging alipin sila noon. May mga tradisyon, may mga pamahiin. Maging nga sa panahon ngayon, tagal-tagal ng Kristiyano eh. Nakiki-Halloween pa eh. Tagal-tagal ng Kristiyano, hindi nila alam na yung Halloween eh, celebration ng pagan. Pinagbibihis yung mga anak ng kung ano-anong mga nakakatakot. Para ano? Diba? Katatanda na. Sabi, Kristiyano sila. Ini-associate yung Halloween, celebration of evil, fear, and death sa Christian. Ngayon, ang tanong, pag nag-celebrate ba, hindi na sila Kristiyano? Hindi naman. Ang kailangan niya araw pagtuturo eh. Kaya nga dito, sa liham ng mga apostol, tinuturuan ang mga hentil. Huwag na kayo makisali. Abstain. Avoid what has been sacrificed to idols. If the date was sacrificed to idols, avoid that date. Avoid that celebration. Piyesta. Wala namang ang pista sa Pilipinas ay sa mga santo. Huwag na kayong makipiesta. Di po ba? Well, anyways, yan ang una. Second, avoid blood and strangled meat. So out of respect for Jewish believers at sa conscience ng mga ito, iwasan nyo na. Kasi nakaka-offend talaga yan sa mga Hudyo. Kasi from the beginning, hindi talaga kumain ng dugo ang mga Hudyo. Hindi sila kumain ng anumang ipinagbabawal sa Old Testament na kainin. Sa mga Gentile, kakainin nila kahit aso. Kakainin nila kahit na tipaklong. Kakainin nila kahit na bayawak. Ngayon kung kumakain ka niyan, at yung kapatid mo masusuka kapag kumain ka niyan, huwag ka nang kumain, ikaw na magparaya. Palatandaan nyo ng iyong Christian maturity. Pero wala namang kinalaman nyo, kumain ka ng kahit ano, tungkol sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Dahil sinabi ni Jesus, di naman yung pumapasok ang masama, kundi yung lumalabas. Amen? So this is not for salvation purposes, but for fellowship. Maapektuhan ng fellowship. Dadami kaaway mo. Kapag Kristiyano ka ng matagal, ginagawa mo pa rin ito. Kristiyano ka, nakiki-yoga ka. No? Imagine mo, Kristiyano ka, nag-yoga ka. Hindi ka na nahiya. Hindi mo ba alam na yung yoga ay Hindu prayers yun? Pinopromote mo pa, pumayat ka dahil sa yoga. Dati kang 200 pounds, ngayon ay 90 ka na lang dahil nag-yoga ka. Hindi ba pwedeng nag-exercise ka na lang at hindi dahil sa yoga? Because yoga is not supposed to be practiced by believers. Hinduistic prayer yon, meditation. Alam mo ba yun, kapatid? But in respect sa fellowship, in respect sa pastor mo, na napakatagal mo nang pinakikinggan, paulit-ulit na sinasabi sa iyo, huwag kang mag-yoga, hindi to dapat. Huwag ka nang makikipag-usap sa patay. Huwag mo nang kausapin yung nanay mo, yung tatay mong namayapa 20 years ago. Dahil ang pakikipag-usap sa patay, pakikipag-usap sa kaluluwa ay pagan tradition. And yet hanggang ngayon ginagawa mo pa. Mawawala ba kaligtasan mo pag ginawa mo? Hindi. Hindi nga ito usapin ang kaligtasan eh. Pero usapin naman ito ng growth sa pananampalataya. Hanggang ngayon ba naman? Hanggang ngayon ba naman? Di ka na lumagulago? Ano po? Ano pa? Avoid sexual immorality. So, no, wala nang question dyan. Kasi po, sa pagan tradition, sa mga Gentiles, walang issue sa kanila kung makipag-asawa sila, kung kani-kanino, yung mga sexual practices, i-avoid yun. At yun ang pinaalala sa kanila ng Jerusalem Council. Amen? These were moral and ceremonial issues
that will affect the unity of the church. Pero wala itong kinalaman, mga kapatid, sa kaligtasan. Kaya in application, Christian liberty must always be balanced by love for others. Lagi nga sinasabi, ano man ang iyong ginagawa, dapat maging kaluguran at ikaluluwalhati ng Diyos. So, theological note, salvation is not by works, not by doing good works, but good works flow from true salvation. Hindi ka naligtas dahil sa mabuting gawa, pero ang kaligtasan sigurado magbubunga ng mabuting gawa. Amen? Let's go verse 30. So when they were sent off, they went down to Antioch, and having gathered the congregation together, they delivered the letter. So the church in Antioch received the message in fellowship and worship. Application, the Word of God is meant to be read, received, obeyed in the context of the gathered church. Verse 31, and when they had read it, they rejoiced because of its encouragement. Ano resulta? The result of biblical truth properly communicated, joy and encouragement. So the gospel lifts burdens and it doesn't add the burden. Biblical truth, the doctrine of grace brings freedom and joy because they rest on God's finished work, not man's effort. Tinanggap ng mga kapatiran maging ang pagpapayo, maging ang mga guidelines. Amen? Verse 32. And Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. Sinamantala pa ng dalawa, these men not only delivered a letter, but they ministered the word. Nagsermon pa sila, nangaral pa sila, sinamantalan nila yung pagkakataon. And true encouragement comes from the Word of God, not mere positive talk. Hindi po sila nagsalita lang doon, gumawa ng TED Talk. Hindi po sila, ano tawag doon? Kung ano-ano pinagsasabi. They delivered the Word of God. Every church needs preachers who strengthen hearts with the gospel. Hindi kailangan ng simbahan ng komedyanteng patawa ng patawa. Hindi kailangan ng simbahan pagdating ng linggo ang magtawanan at maghagik-gikan sa mga walang kakwenta-kwentang kwento ng pastor. Kung kailangan nilang sumama ang loob sa sakit na hatid ng salita ng Diyos, so be it. Kung kailangan nilang tumangi sa sakit na hatid ng salita ng Diyos, so be it. But that is what's supposed to be what the pastor is doing every time natatayo siya sa pulpito. He just need to preach the word. Amen? Verse 33. And after they had spent some time, they were sent off in peace by the brothers to those who had sent them. Peace is the fruit of true unity. Kung paano tinanggap nila si Judas at si Silas, ganun din nila isinugo ang mga ito pabalik. When God's word governs the church, division gives way to peaceful fellowship. Ano lesson? The church unity must be grounded not in compromise, but in the truth of the gospel. Can we say amen to that? Now, ito pong verse 34, kung napansin ninyo, sa NIV wala ito. Sa ASB wala ito. Sa English Revised Version, wala rin ito. Marami pong mga version ng Bible na hindi nakasulat ang verse 34. Pero sa New American Standard Bible, sa King James Version, nandun ito.
Buksan nyo Bible ninyo para makita ninyo. Kung yung Bible mo, may verse 34 ba? Most of the translation, walang verse 34. Kasi po sa 33, ang sabi, after they had spent some time, they were sent off in peace by the brothers to those who had sent them. Parang both of them, pinabalik na sa Jerusalem. Pero sa verse 34, sa King James, but it seemed good to Silas to remain there. Mabuti para kay Silas ang manatili doon. Silas stayed in Antioch to continue ministering. Kung wala yung verse 34, medyo may question. Kasi po kung titingnan po natin sa second missionary journey ni Paul at ni Barnabas, si Silas ang isinama ni Paul. So nagpaiwan talaga si Silas diyan sa Antioch. Amen? So his presence strengthened the work begun by Paul and Barnabas. Kaya ang lesson dito, sometimes God calls us to stay and serve where encouragement is needed most. Nung bagong dating ako dito sa Canada, tinatansya namin ang lahat. Tinansya ng simbahan dito kung ako ba ang tamang pastor para sa kanila. Tinansya ko rin naman sila kung kaya ko bang manatiling kasama sila. Nagtansyahan po kami. Pero ang Diyos at ang Santong Espiritu ang magsasabi sa puso ng bawat isa kung kailangan ng pananatili at kung kailangang patuloy na magsama. Sometimes God calls us to stay and serve where encouragement is needed most. Verse 35. But Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. So the passage ends with continued teaching and preaching the ongoing mission of the church. Biblical perspective, the Word of God is central in the life of the church, the foundation of faith and growth. Bilang application, when God's Word is faithfully preached, the church is strengthened, united, and joyful. Amen? So, i-conclude na po natin ito. Pagpapatuloy natin bukas. Ang conclusion, the church in Acts 15 modeled how to handle disagreement with truth, grace, and love. So they protected the gospel from error. They promoted unity without compromising doctrine. And they encouraged believers through the word. Mga kapatid, the same Spirit who led them still leads us today. And how? Through the Word of God centered on the gospel of Christ, of grace in Christ. Amen? Now, for some reflection questions, magagamit nyo ito sa small group. How does this passage teach us to respond to doctrinal disagreement in the church? What dangers arise when we add human requirements to the gospel of grace? How can we balance Christian liberty with love for others in our fellowship? And in what ways can we strengthen our church today through the faithful teaching of God's Word? Mga minamahal na mga kapatid, bukas tutuloy natin ang pag-aaral at gusto ko lang i-announce na ginagawa ko na po ang small group materials para po sa mga small group. Ginagawa ko po, i-convert ko po ang pag-aaral na ito into a small group lesson. And soon, pag natapos natin ang Book of Acts, you can have a copy of the PDF in a book form ng Book of Acts. Libre. So pag natapos po natin ito, bibigyan ko po kayo ng Book of Acts in a book form, PDF form, para magamit niyo sa mga small group, kasama ang mga reflection questions na ito. No? So, kasi po ang hirap talagang magpa-print. Hanggang ngayon, libro hindi pa ho napapadeliver dito sa amin. No? Napakahirap ng proseso, napakamahal pala. Mura po ang printing sa Pilipinas,
Napakamahal naman para dalhin dito sa Canada. Hanggang ngayon na medyo nagkakaproblema pa kami but sa kalooban ng Diyos darating din po yun dito. Kaya ngayon naisip ko, hindi naman po natin ibinebenta yung mga librong yan. Ang atin pong gagawin ay i-convert na lang po natin into a book form para po magamit ninyo sa inyong mga small group. So yun po, nasa chapter 15 po tayo ngayon. Tatapusin lang po natin itong Book of Acts. Then give me a couple of weeks. Then after a couple of weeks, ilalabas po natin yung libro nito o yung PDF book nito para po magamit ninyo sa mga small group. Pangako po yan. Kung malakas pa ang inyong lingkod, atin pong gagawin. So magandang araw po, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for the truth of your word that reminds us that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Thank you for showing us through the passage the true unity in the church is found not in human rules or traditions, but in the gospel of the Lord Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na bantayan namin ang katotohanan ng iyong mga salita with unity and boldness. Turuan mo kami na mamuhay sa kapayapaan at pag-ibig sa mga kapatiran. Palakasin mo kami as you strengthen the believers in Antioch. Bigyan mo kami ng kaligayahan at kagalakan sa paglilingkod. I-encourage mo kami ng iyong biyaya. Lord, may our church be a place where truth is preached faithfully, love is practiced sincerely, and Christ is glorified continually. This is our prayer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Paumanin po, recently hindi na po ako nakakabati sa inyo. At medyo lagi po tayong nagmamadali sa dami po ng commitment ng inyong lingkod. Ganun pa man, ang importante naman po ay ang pahayag ng salita ng Diyos, di naman yung aking mga pagbati. But then again, God bless everyone. Kumilos nawa ang Diyos sa inyong mga kagalingan at patuloy na kaliwanagan sa pag-aaral, karunungan sa salita ng Diyos at paglago sa inyong pananampalataya. Ito po ang inyong lingkod. Again, if you want to subscribe sa YouTube channel, papakita ko lang. Ngayon po yung Tinig ng Pag-asa sa YouTube. Baka po kung saan kayo mapunta. Dalawa po kasi ang Tinig ng Pag-asa sa YouTube. Yung isa, Seventh-day Adventist yun. Ito po yung sa atin, yan, yung Tinig ng Pag-asa sa YouTube. Ayan. So, again, maraming salamat. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa.